Hello, Cruelos Mabuhay! This is Gazel Ortega. Welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, itong viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Intro, pasok! Mabuhay sa wadika, hola, kung ano-ano pang pambati sa inyo dyan. Thank you so much sa support. At syempre, pag-uusapan natin ngayon yung mga Miss Grand Queens na bali-balita na maglilipata ng organization at sasali sa mga local pageant, mga national pageant sa kanilang mga bansa. Oh my God! Anong nangyari? Pero bago natin pag-uusapan kung anong nangyari, eto muna, ipakilala ko muna yung mga Miss Grand Candidates and Queens na di umano sasali sa kanilang mga national pageant sa Miss Universe. O, di pa? Ang una natin pag-usapan, syempre, ang sariling atin, Samantha May Bernardo. Samantha May Bernardo talagang grabe talaga yung pinag-uusapan talaga siya ng fans. Sali daw siya sa Miss Universe Philippines kasi kakabog nga daw siya. Talagang iwanan niya na ang Miss Grand image, mga ganung level. Kasi when it comes naman talaga sa pasarela at kung sa akudaan, may laban naman talaga itong si Miss Samantha May Bernardo sa Miss Universe Philippines. Pero handa ba niyang iwanan ang kanyang koronang first runner-up sa Miss Grand International 2020 para lang sumali sa Miss Universe Philippines? Palagay ko. Kasi mukhang rumored na before pa, kung hindi nagtaas yung edad niya, sasali talaga siya ng bonggang-bongga. Pero ngayon wala ng age limit, sasali talaga si Samantha May Bernardo for sure. For sure. Diba? Kung wala siyang kontrata, meron yata siyang kontrata ngayon sa mga TV channel, sa TV station. Anong TV channel? Anong TV station? I don't know lang kung meron talaga. Pero abangan natin kung sasali ba talaga siya at kung anong probinsya or city ang i-represent niya sa Miss Universe Philippines. Pero nakakaloka to pag malaman to ni Mr. Nawata, di ba? Mamaya ko na pag-usapan kung ano yung mga ano ba tawag dito, mga red flag kung sasali nga itong si Samantha May Bernardo sa Miss Universe Philippines 2024. Next, ang pag-uusapan natin ay itong si Miss Maria Alejandra Lopez, Miss Grand International 2023 second runner-up. Di ba? Akalain mo, second runner-up lang siya last year. Sigurado talaga ito. Talagang ang dami talagang chika at ang daming mga chismis at saka ang daming marites na sasali talaga itong si Maria Alejandra Lopez sa Miss Universe Colombia. Talaga lang push ng push. So, ang ganda, di ba? Isa sa mga bet new beauty, lalo na ngayon, ganda ng mukha niya. Siya talaga yung pang Miss Universe din talaga yung galawan din ito, yung beauty din niya. Talagang hindi lang talaga siya nanalo sa Miss Grand International. Pero kung sasali siya sa Miss Grand Colombia, okay lang. Tingnan natin kung anong mangyayari. O di ba, syempre, mamaya natin pag-usapan kung ano ang mangyayari sa kanya pag sumali siya sa Miss Universe Colombia. Talagang malakas ito at talagang posibleng manalo ito sa Miss Universe Colombia. And next, nating pag-uusapan, ito hindi na runners-up, mga queens na ito. Unahin natin si Valentina Figuera. Talaga lang naman, may mga chismis, marites at mga bulong-bulungan na sasali di umano siya sa Miss Universe Venezuela. Meron na silang representative ngayon for 2024. I don't know. Baka sa 2025 siya sasali. O di ba? Iiwanan
niya, si Mr. Nawat, o di ba? Kung sasali man siya sa Miss Universe Venezuela or nga, Miss Universe Venezuela, ang laki ng chance siya kasi maganda yung lola mo. Kumbaga yung beauty na very commanding, very amazing. Hindi ko siya nakita sa personal pero nagagandahan talaga ako sa kanya. Yung pagkita mo, oh, wow, mapapaganon ka talaga sa kanya. Pero rumored lang to ha, chismis lang to. Ibig sabihin galing to sa chismosong ano din. Sa mga Latin pages kasi kino-convince nila na jomoin nga itong si Valentina Figuera sa Miss Universe Venezuela. Ayun, nakakatakot. Pag mga ganitong level na Valentina Figuera makakalaban mo sa Miss Universe, nakakatakot. Ang sumunod at last but not the least na gustong sumali sa Miss Universe ay eto ngang latest queen bago itong Miss Peru, Isabela Menin ng Brazil, Miss Grand International 2022. Nakakalo. Kung sakali mo sasali siya sa Miss Universe Brazil, ay, Diyos ko, tumbling talaga ang lolo mo. Nararamdaman ko yung wala. Grabe, at posibleng mangyari yun. Kasi nga, hiwalay na si Mr. Nawat at saka yung organisasyon na meron si Isabela Menin. Yung nag-agree yung aso. Si Isabela Menin, Miss Grand 2022, wala na sila ni Nawat. Break na sila. Kaya grabe talaga yung rumor, grabe talaga yung chismis na sasali talaga siya sa Miss Universe Brazil para mag-compete sa Miss Universe 2024. Ay nako! Malaking isda ito at sobrang ganda, kakabog itong si Miss Isabela Menin. And there you go guys. Siyempre naman ang aking opinion sa pagsali nilang apat, Miss Isabela Menin, Miss Valentina Figuera, Miss Maria Alejandra Lopez, or Samantha May Bernardo. Ang masasabi ko, join lang sila. Bongga yan. Gusto kong mag-join silang apat sa mga national pageant sa Miss Universe Brazil, sa Miss Universe Colombia, sa Miss Universe Venezuela, at saka sa Miss Universe Philippines. Join silang apat, tapos maglaban-laban silang apat sa Miss Universe. Ang saya-saya. At ang masasabi ni Uncle, pakak, pasabog, bongga. Ewan ko lang kung hindi umikot yung tungbong ni Mr. Nawat pag nalaman niya at pag na-confirm niya na sasali itong apat sa Miss Universe sa kanilang mga national pageant. Sigurado talaga yung bashing, magpapapansin na naman siya. Sigurado talagang pagtatampalin niya. At sigurado akong i-dethrone niya itong mga girls na ito, kahit mga runners up din i-dethrone niya. Gusto niya kasi pag Miss Grand lang, diba? Makasarili siya, ayaw niya mag-compete ng iba kasi nga number 1 pageant, di umano ang pageant niya. So pag nanalo ka ng Miss Grand, huwag ka nang sumali sa iba kasi i-dethrone ka na ng lola mo kahit hindi ka naman papasa ng corona, kahit hindi ka naman reigning queen. O di ba? Di ba? Para sa akin kasi yung dethronement ay kung reigning queen ka. Para lang sa akin yun ha, mali ko sa inyo. Paano ka i-dethrone kung hindi ka naman reigning? Diba? Napaka-nonsense. Para lang, ano ba? Kasi ganun yung yung nafe-feel. Walang dethronement kung hindi ka reigning queen. Hindi naman na sila reigning queen. Tapos na yung, nila, trabaho nila doon sa Miss Grand Prix. Bakit ka i-dethrone? Nakakaloka yun. Hindi ko magets. I-explain niya ninyo kasi ang konti ng utak ko ngayon eh. Diba? Pag dinidethrone ka, reigning ka dapat. Hindi ka naman forever queen ng, diba? Kung etong year ka na lang i-dethrone kung may maling ginawa. So, bakit ka i-dethrone? Diba? Parang ang awkward lang ng dethrone, i-dethrone, pati runner-up i-dethrone. Ang Miss Grand mo lang maririnig yung mga dethronement na yun. Nakakaloka. Pero masaya ang moment. Gusto ko silang magbardagulan. Diba? Samantha May Bernardo, Maria Alejandra Lopez, Valentina Figuera, Isabela Menin. Siguradong ligwak ang Philippines. For sure.
Siguradong hindi makakapasok sa top 3 ang Philippines kung sila ang maglaban-laban na apat sa Miss Universe 2024. Ay, nakakaloka, o, di ba? Marami na namang magagalit sa akin na mga fans ni Samantha May Bernardo. Pero pag sumali nga ba talaga to si Samantha May Bernardo sa Miss Universe Philippines, siguraduhin niyang mananalo siya. Kung hindi, nakakahiya. Hindi naman. Pag-isipan ng bonggang-bongga. Ito sa apat na to ha, ang ano ko lang, advice ko lang sa inyo. Pag-isipan ninyo ng bonggang-bongga kung sasali ba talaga kayo. Dahil kung maligwa kayo sa national pageant pa lang, sa mga national pageant pa lang ninyo, pagtatawanan kayo ng bonggang-bongga ni Mr. Nawat at siguradong pang-demonyo yung tawa niya. Ganito, mga ganon talaga yung tawa ni Mr. Nawat. Siguraduhin yung mananalo kayo sa mga national pageant mo at mag-represent kayo ng mga bansa ninyo sa Miss Universe, o di ba? Para di ba kayo ang tatawa kay Mr. Nawat ng bonggang-bongga, ganon. So ayun, there you go guys, tama naman yung ating pag-uusapan. Natatawa lang talaga sa mga pa-eksena naglilipatan kayo sa ibang pageant. Pares lang naman mga siraulo yung mga may-ari ng pageant na to, Miss Universe at saka Miss Grand. Mga tanga-tangahan lang. Lipat na lang kayo sa magandang organization. Huwag na kayong lumipat doon kasi mga siraulo din yung mga may-ari. O, di ba? So, there you go, guys. Maraming salamat. Tatawa lang talaga sa issue. This has been Kazel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam!